larawang inanyuan. Sabi ng Diyos. Tama? Anong larawan ang bawal gawin ng anumang wangis na nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa? Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbubuhin. Luluhod ka ba ron as against what God has said? Ano ba, patayan ko? Biblia! Huwag kang gagawa! Paggawa pa lang, bawal na! Ano ba ibig sabihin ng huwag? I speak out of faith, not to humiliate or to make an object of ridicule to anyone. Sinasabi ko dahil nababasa ko sa Biblia. Alisin mo ang Biblia, wala na akong sasabihin. Pero samantalang nariyan ang Biblia, basa! Pakinggan nyo. Lagay nyo sa screen. Jeremias! Ano sabi ni Jeremias? Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Tamo, di ang tatay niya kahoy. Ang nakakapagtaka, ang tatay niya kahoy, ano nanay niya? Tuloy ang basa. At sa bato, iyong ipinanganak ako. Biro mo yun? Anong conjugal ang nangyari ron? Conjugal relationship? Yung tatay, kahoy. Ang nanganak, ang nanay, bato. Ito, kung meron kayong kahit kapirasong kaalaman sa siyensya at arkeolohiya, and I will ask your intelligent research about these things. Go back into history. Tingnan mo ang mga artifacts, ang mga fossils, ang mga records sa archaeology na nahukay sa ating panahon. Christ. Now, during the time of Christ, that is 1st century AD, up to the 2nd century, may nahukay na bang ribulto na gawa sa 1st and 2nd century? Kailan nagkaroon na ribulto? On the 3rd, the 4th, the 5th, the 6th, the 7th century. Wala na ang mga apostol sa lupa. Doon lang nagkaroon ng mga ribulto. Sa panahon ni Kristo, may mga iskultur ba o wala? Meron. Bago nga siya dumating, may mga iskultur na. Bakit walang mahukay na larawang inanyuan na that dates back to the time of Christ? Bakit? Sinunod ng mga unang Kristiyano ang direktiba ng Diyos. Huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan. Yan ang dapat maintindihan dyan. Wala kayong makikita na during the 1st century of the Christian era, may mga ribulto na nahukay ngayon ng mga archaeologists. Bakit wala? Kasi bawal sa kanilang gumawa. Nung mawala na yung mga unang Kristiyano, nag-umpisa na ang mga ribulto. Anong katunayan? Pakinggan nyo. Sa Roma 1:21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan. Anong ginawa? At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. What did they do? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ano, mga kapatid, di ba kayo inikilabutan, no? Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. Ha? They have changed the incorruptible image of God into the image made like to corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. Sa ilang pagpakamakinaad manon, na hinoon silang mga buang. Mga buang, oh. Bakit? Ug ang himaya sa dili mamatay nga Dios,
giilisan nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tawo ug mga langgam ug mga mananap nga upat ug tiil ug mga binuhat nga nagakamang. Ayan. Itro karon la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Ano ang ginawa nila sa 25? Pakinggan nyo. Change the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Kay ang tinuod mahitungod sa Dios ilang giilisan ug bakak ug mao sa Hinuoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat ug wala nila simbaha ug alagara ang magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtud sa kahangturan. Amen. Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrado y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amen. Tanyo? They have changed the truth of God into lies. They have served the creature more than the Creator. Kita nyo? Ang sinamba natin, nilalang, hindi yung lumalang. Load tayo ng load sa nilalang. Inaanyayahan ko kayo, let us go back to the Bible and let us hear the Word of God which is speaking to our hearts. Yan ang aking anyaya sa inyo.